So good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So bali mga ka-farmers, ngayon ay pang 10th harvest. So Friday po ngayong araw. So bali nakapitas na po kaagad ako dito mga ka-farmers kahapon ng bali 50 kilos. So may nag-order po kasi kaya namitas ako. So ganun kasi mga farmers yung pitasan ko dito ang Martes, tapos Lunes, Martes, Huwebes at saka Friday. So pero yung pitas ko sa Lunes at saka Huwebes, order lang po yun mga ka-farmers, no. So bali lang yun, minsan 40 kilos, minsan 50 kilos yung kinukuha niya sa akin. Pero yung pitasan ko po sa Biyernes at saka Martes, na po yun mga farmers, no? Ubusan na po yun. Lahat ng malalaki dito ay kinukuha ko sa sagaran. Dahil pagka umagaan kasi market na po yun sa amin, kaya nagdadala na po ako ng marami dun sa market namin dahil maraming kumukuha sa akin ng ampalaya. So pang 10th harvest na po ngayon mga ka-farmers, no. So ganun pa rin, ang farm gate dito sa amin ay 50 pesos simula po nung namitas ako hanggang ngayon sa pang 10th harvest ko. Steady lang po siya mga ka-farmers sa farm gate na 50 pesos. So okay na rin po yun, kahit pero yung sa ibang lugar, so tumaas na po mga ka-farmers yung ampalaya. Pero steady lang po ako dito sa 50 pesos dahil okay na rin. At sa ganyang presyo ay bawi na ako at tubo na rin. So siyempre pag nabalitaan mo rin mga ka-farmers na nagmahal ng sobra, di pagpapaakyat din ako ng presyo. So sa ngayon mga farmers ay adjust na rin po yung kanilang mga bunga. So katamtaman na rin po yung kanilang laki. Hindi po tulad dati na sobrang lalaki po talaga. So ngayon, pero ito talaga yung pinakagusto ng mga buyer ko mga farmers, no. Yung ganito lang kalalaki. So hindi kasi pahirapan sa retail. Hindi po tulad po dati na 3 piraso, 1 kilo lang. Kaya hirap po sila maibenta. So ito, timing lang ito dahil kaya hindi siya lumulubo ng mabilis mga farmers dahil mahigit na rin ulit 1 linggo na walang ulan dito sa area ko. Sabi parang naituloy siguro yung El Nino. So lagot tayo nito mga farmers, no. Talagang magpapatubig tayo nito dito or magdidilig. So wag naman sana muna ituloy yung El Nino dahil mahihirapan tayo, no, dahil maliliit pa yung iba kong tanim at yung iba hindi pa rin ako nakatanim dahil yung punla ako doon na talong at saka sili. So hindi ko pa naitanim mga farmers, no. Pero naka land prep na rin po ako. Nakapag-araro na ako, napa-araro ko na sa traktor. So baling gagawin na lamang namin mga farmers ay magpa-plat na lang. Yun nga lang, sobrang tuyo na po yung lupa mga ka-farmers. Pero sa baba okay pa siya, mabasa-basa pa. So kailangan ning gawin namin, pag naararo ng hand tractor, sabay plat, sabay tabo na kagad para hindi po bilis matuyo yung plat. Ay naku, siguro ulan pa naman to siguro mga ka-farmers. Talagang mangangailangan tayo ng ulan dito. So dito, doon banda mga farmers, ayan dyan sabi ko, dyan din ulit ako magtatanim ng talong. So naararo na yan dyan ng traktor. Bali magpa-plat na lang at tatabunan. So malapit lang kasi dyan yung balon. Tapos yung dito naman, ayan makikita nyo po yan dyan. So dyan ko naman po itatanim yung sili. So medyo malayo po siya sa balon dahil hindi naman po masyadong matakaw mga farmers yung sili sa tubig. So yung talong, kailangan talaga na twice or thrice a week tayo magpapatubig. Dahil tumitigas po kasi yung bunga nun kapag kulang sa tubig. So lagpas na po ito mga farmers sa 2 buwan.
Itong aking ampalaya dahil pasok na rin po to sa pang 10th harvest. Siguro mga ilang kilo lang po ngayon yung mapipitas ko dito mga farmers dahil 2 days gap lang kasi. Nung Martes lang po kasi nag-harvest, Martes, Miyerkules, Huwebes, pagka Biyernes harvest na naman. Tapos kahapon nakakuha pa ako ng 50 kilos. So ito mga ka-farmers yung sinasabi kong land preparation. Ito naman po yung pagtatamnan ko po ulit ng bagong ampalaya. Tapos sabi ko doon sa dulo, magtatanim po ako doon ng sweet corn at sa gilid naman ay sitaw. So kabali kahapon mga farmers naka-harvest na rin po ako dyan ng sweet corn ko. Yung unang tanim, so konti lang naman, mga ilang kilo lang naman yun. So sold out kaagad dahil marami talagang bumibili dito sa amin ng sweet corn. So ayan naman po yung pangalawa kong sweet corn. So namumunga na rin po yan. So siguro mga 3 weeks pwede na rin po yan mapitas. So ito naman po yung ang pagtatamnan ko mga farmers ng sili. So ayan. At ayan, nakapag-plat na rin po kami, hindi pa yan natatabunan, so konti na lang, so hindi pa kasi dumadating yung partner ko. So sabi kasi ni Boss Greggy, wag po daw magtatabo ng plastic mold sa plat ng tamnan ng sili kapag basa po yung lupa. So ayan yung Boss Greg, salamat. So hindi naman po yan masyadong tuyo, mamasa-masa pa naman po yan, at saka magmumulch pa yan kapag natabunan ng plastic mulch, so bago namin tamnan. So ito pala yung pinagtamnan ko dati mga farmers ng una kong ampalaya sa ngayong taon. So ito naman po yung pangalawa kong ampalaya sa ngayong taon. So yan na po mga ka-farmers, at mag-harvest po muna ako. I-update ko na lang po sa inyo mamaya kung mga ilang kilo po yung makukuha ko ngayon sa pang 10 harvest. Ayan na, maraming salamat po. Bali mamaya po ulit. So, update po mga ka-farmers ngayon sa kabuuan pong na napitas ko ngayon na pang 10th harvest. So naka 8 bundle pa ako ngayon mga farmers. So bali yung 7 dyan ay yung class A at yung isang bundle naman ay class B. So nagtotal po yan ngayon mga farmers ng 80 kilos po ngayon, no. So bali plus pa po kahapon na nauna akong kinuha dito ay 50 kilos. So nagtotal po siya ng 130 kilos. So yun lang po mga ka-farmers yung napitas ko ngayong araw na pang 10 harvest. So dito po sa aking 250 kapuno. So 130 po. So hindi po yan mga farmers parehas-parehas yung mapipitas ko dito. So mayroon pong time na tataas po siya, mayroon time din po na bababa siya. Dahil depende rin po sa gap ng pamimitas ko. Dahil ngayong Friday 2 days gap lang po kasi yan dahil nung nakaraang Martes ay namitas ako. So next Martes, next week. So doon naman po yan mga ka-farmers no, aangat yung pitas ko dito dahil 3 days gap po yun. So doon naman po maraming malalaki po yung makukuha ko dito. So ngayon lang kasi ay 2 days gap kaya makapansin nyo mga farmers na bumaba po yung aking pitas. So ganun po talaga dito sa ampalaya o kahit anong gulay rin naman. So may time po na tataas po yung harvest, may time din po na bababa. So yun, hanggang dito na lang po mga ka-farmers at dahil coating ko pa po yan. So bali magka-harvest lang po ako ng okra at saka sitaw. So yan na, maraming salamat po sa lahat-lahat po na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.